Mapagpalang araw po sa inyo lahat at salamat po sa inyong pagsama sa pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon. Nawa habang po kayo ay nakikinig at nanonood ngayong araw na ito, ang panalangin po natin ay talagang maranasan ninyo ang presensya at pagsama ng ating Panginoon sa mga nararanasan po natin ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil alam ko po na hindi ninyo pinababayaan ang inyong espiritual na buhay at nauunawaan ninyo ang kahalagahan ng espiritual na pagkain. Noong nakaraang linggo po ay ating pinag-aralan ang tungkol sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tinatawag nating circumstantial evidence na hango doon sa natatanging dokumento na bagamat ito'y spiritual ay isa ring reliable historical book. Ito po'y walang iba kundi ang Biblia. Particularly sa records ng Gospels and Acts, walang kaduda-duda ng kasaysayan ng pagkabuhay ni Jesus ay hindi gawa-gawa. Hindi siya fake news, hindi rin dinoktor, bagkus ito'y pawang katotohanan lamang. At ang katotohanan ito ang naging dahilan ng kamatayan ng maraming mga mananampalataya. Sila ay pinaghahanap at sila ay nagkalayo-layo, sila ay inusig, nilitis at namatay na martir ang karamihan. Pinilit silang paaminin na ang kwento sa pagkabuhay muli ni Jesus ay imbento lamang nila, subalit ni isa sa kanila ay walang nagsabi ng ganoon, sapagkat ito ay nakita mismo ng kanilang mga mata, kaya ito ay kanilang pinanghawakan, kahit kapalit na ng kanilang buhay. Binanggit natin doon sa 1 Corinto chapter 15 verses 14 hanggang 18 ang sabi doon, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nililinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Sa sinabing ito ni Pablo, mayroon tayong makikitang 5 puntos na kanyang sinasabing mawawalang kabuluhan. Una, walang saysay na pagbabalita. Doon sa verse 14 ay ating nakita na kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Nakita natin yung hirap na dinanas ng mga alagad para lamang ipamalita ang tungkol kay Jesus. Kahit si Pablo mismo na noong unay hindi naniniwala ay nagdusa dahil sa katotohanan ito. Tiniis niya ang kulungan para sa mabuting balita. Lahat ng iyon ay sinasabi niyang mawawalang saysay. Ikalawang bagay, walang bisa ang pananampalataya. Sabi doon, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Maging doon sa verse 17 ay muling binanggit, at kung hindi muling binuhay si Kristo, walang katuturan ang inyong pananampalataya. 2 beses binanggit ang salitang walang katuturan na pananampalataya. Nangangahulugan, walang direksyon o resultang aasahan ang bawat naglagay ng kanilang pagtitiwala kay Jesus kung hindi totoo na si Kristo ay muling nabuhay. Ikatlo, walang katiyakang Diyos. Lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Ito ay magiging refleksyon ng Diyos na kanilang ipinapangaral ay hindi makapangyarihan, hindi kayang bumuhay. Kaya pang-apat ay walang paglilinis sa kasalanan. Walang magaganap na kapatawaran o pagbabayad. Maliwanag doon sa verse 17 na sinabi, at kung hindi muling binuhay sa Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. Malaking problema ng mga tao kung gano'n, dahil kailanman ay walang makakasapat na makakalinis ng ating mga kasalanan. At ito naman ang panlima, walang pag-asa na kaligtasan. Ang sabi doon sa verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kawawa yung mga martir na namatay, yung mga propeta na nangaral at umasa, malaking panghihinayang sapagkat inilaan nila ang kanilang buhay para sa balitang ito, subalit hindi naman pala totoo. Matapos sabihin ni Pablo ang 5 puntos na ito, makikita natin meron pa itong kadugtong. At ito'y magiging teksto natin ngayong umaga na makikita sa verse 19. Basahin po natin. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sinasabi nito na walang layunin ang ating buhay. Doon sa verse 19 ay maliwanag na kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito. Kung mula verse 1 to 18, ang binabanggit ni Pablo ay isang theoretical question na what if
Paano kung hindi nga talaga binuhay si Hesukristo? Nagbigay siya ng mga listahan, mga katotohanan na mawawalang saysay. Pero dito sa verse 19, ito yung kanyang pangfinale. Kung ating babalikan ang buhay ng mga mananampalataya, particularly ang mga apostol, masasabi natin siguro sa mata ng tao na sila ay naging kawawa. Sila ay namatay bilang martir. Na sila ay nahirapan, kung hindi man ipinako, marahil linatigo, pinugutan, tinusok ng espada, kinaladkad. Kung sa paningin ng ibang tao, sila ay kaawa-awa nga. Pero paano kaya kung sa kanilang perspektibo? Tinignan kaya nila ang kanilang mga sarili bilang kaawa-awa? Isa sa mga magandang naisulat sa aklat na Fox's Book of Martyrs ay ang kasaysayan ni Apostle Andrew or Andres sa Tagalog. Ayon doon sa aklat, bago siya ipako doon sa lugar ng Greece, ito ang sinabi. After 7 soldiers whipped Andrew severely, they tied his body to the cross with cords to prolong his agony. His followers reported that when he was led toward the cross, Andrew saluted in these words, I have long desired and expected this happy hour. The cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it. He continued to preach to his tormentors for 2 days until he died. Ang sinasabi niya, hinihintay ko ang mga masasayang sandali na ito. Ang krus ay pinabanal ng Panginoong Hesukristo nang siya ay ipako rito. Sa mundo natin ngayon, iba ang nasa isip kapag narinig ang mga salitang happy hour. Pagliliwaliw, pagpapasasa sa bisyo, walang kontrol na pagsasaya. Anong meron kay Apostol Andres? At kanyang sinabi nang siya'y mamamatay dahil sa kanyang pangangaral, ay tinawag niya itong happy hour. Payapa niyang tinanggap kahit na ang katapusan ng kanyang buhay ay nagmula sa malulupit na kamay ng kanyang mga taga-usig. Ano kayang pag-asa meron ang mga apostol na kanilang tinanggap mula sa pagkaunawa nila sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo? Bakit ganun na lamang sila kapanatag, kapayapa sa gitna ng pagdurusa sa kanilang buhay? Ano ang kakaibang perspektibo na meron sa kanila? Saan nakatuon ang kanilang paningin? Katulad na lang ni Esteban sa Aklat ng Gawa, marami ang tumuligsa sa kanya, sa kanyang patutuo kay Hesukristo. Dahil dito siya'y binato hanggang mamatay, subalit tumingin siya sa langit, habang nararamdaman ang sunod-sunod na matitigas na batong tumatama sa kanyang ulo at katawan ay sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Alam natin na ang kanilang ipinapatotoo ay nakapundasyon sa isang katotohanan. Hindi nila itataya ang kanilang buhay dahil sa isang kasinungalingan. Sila ay maliwanag na konbinsido ng katotohanan. Susubukan nating makuha ang mga prinsipyo sa mga talatang ito at iuugnay natin sa ating mga nararanasan ngayon. Katulad ng mga apostol na maaring nagdusa sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananalig at pagyakap sa katotohanan na si Hesukristo ay nabuhay muli at sa kanilang pag-asa at dulot na kapanatagan nito sa ating buhay. Una na ating dapat makita, dapat kaawaan ang mga taong umaasa lamang para sa kasalukuyan. Binanggit doon sa talata, kawawa tayo kung ang pag-asa natin ay pangkasalukuyan lamang. Sa buhay natin dito sa lupa, walang problem-free or stress-free na tao. Ang pagdurusa ay bahagi na ng ating buhay. Ang pagdurusa ay patunay na merong sakit tayo at maging yung mundo natin ginagalawan. Bagamat pangkaraniwan ang pagdurusa sa mga tao, walang sino mang tao ang tuwang-tuwa kapag dumaranas ng problema. Kaya ang isa sa pangnapangarap ng mga tao ay mawala ang mga problemang ito sa kanilang buhay. Madalas nakapokus tayo doon sa problemang panlupa, pangkasalukuyan. Nakikita natin yung immediate problem at nalilimutan nating makita yung eternal problem. Ang una nating itatanong ay, may pakinabang ba sa kasalukuyan ang ating pananampalataya? Batay ito sa teksto na ating binasa na si Pablo ay nagtatanong, what if kung hindi talaga nabuhay ang ating Panginoong Kristo? Hanggang saan nga ba talaga ang pakinabang nito? Anong mangyayari o mapapala ng isang taong kumilala kay Jesus at nakinig sa kanyang turo, pero yun nga lang, si Kristo ay nandoon pa rin sa libingan, nandoon ang kanyang bangkay? Kung ating ipapalagay na maaring si Kristo ay hindi nabuhay muli, pero nandoon ang kanyang mga aral, ano ang magiging epekto nito sa mga nanalig sa kanya? Kung ating titignan, marahil may nagbagong pagkatao sapagkat yung mga aral ng ating Panginoon ay talaga namang kapaki-pakinabang. Maaring kung talagang tunay na nakinig kay Jesus, may nagbago sa kanyang pakikitungo sa kapwa, sa kanyang asawa o sa pamilya.
Dahil sa kanilang natutunan kay Jesus, marahil mas naging mabuting kapwa siya sa kanyang mga katrabaho, naging pagpapala sa komunidad, at marahil naglingkod at nagmamalasakit sa kapwa. Hindi natin maitatanggi na napakahalaga ng mga ganitong bagay, yung mga ganitong napakagandang mga virtues. Subalit ang sinasabi kasi ng teksto, kung ang ating pag-asa lamang ay tungkol lamang sa buhay natin dito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. If our focus is to have our best life now, we miss the point of Jesus' accomplishment on the cross. Kung ang pagkilala mo sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus ay nakatuon lamang para sa mga pagpapala dito sa lupa, nagkakamali tayo. Jesus did not die so that you can have your best life now. Hindi naman sa ayaw nating makaranas ng saya. Hindi tayo KJ o kontrabida sa kasiyahan sa buhay. Ang ating pong iniiwasan ay mapilipit ang mga katotohanan. Ang gusto natin ay mapahalagahan natin yung pagsusuri sa totoong sinasabi ng salita ng Diyos. Si Pablo ay nagbigay ng warning kay Timothy tungkol sa mga mangyayari sa future. Mababasa natin ito sa 2 Timothy chapter 3 na kanya sinasabing mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Matindi ang mga hirap na mangyayari sa kinabukasan. Ang mga tao ay magiging masama ang pag-uugali, makasarili at marami pang iba. Pero binanggit niya doon sa verse 5, sila'y magkukunwaring may pananampalataya. At sa pamamagitan ng ganito, napakahirap malaman kung sino nga ang mga tunay na kapatiran, kung sino ang mga totoong may pananampalataya. Kaya sa payong ito ni Pablo kay Timothy, binigyan din niya ng solusyon. Anong sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verses 2 hanggang 4? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Pero ang nakalulungkot na binanggit ni Pablo ay makita sa verse 3. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ng wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga guro na walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Bagamat naisulat ito ni Pablo ng lumang panahon na, mas realistic ito ngayon sa panahon natin. Kaya dapat tayong mag-ingat. Isa sa paraan para makilala ang peking mananampalataya ay hindi nakikinig sa wastong aral at ang hinahanap ay mga aral na gusto lamang marinig. Subalit, isa sa paraan din para makilala ang peking mangangaral ay walang ibang itinuturo kundi ang mga bagay na nakakakiliti sa pandinig ng mga tao. Bagamat totoo na may mga hindi mananampalataya, totoo rin na mayroong mga peking mangangaral. Gusto ko pong iugnay ang mga katotohanan ito sa nararanasan natin sa kasalukuyan. Isa sa mga nakita kong Facebook post nitong nakaraang mga araw ay parang naging obituaryo na ang mga nababasa sa mga wall ng mga friends. Laging araw-araw may namamatay. May mga nababasa tayo na nawala ang kanilang mahal sa buhay, pero mas mabigat palang dalhin sa ating kalooban kapag kakilala mong personal o malapit sa iyo ang naapektuhan ng pandemyang ito. Ang epekto ng mga pagdurusa ay hindi lamang pisikal. Nariyan din ang epektong pinansyal dahil maraming mga tao ang apektado ang hanap buhay, maraming mga naghihirap at bukod pa ay ang epektong mental. Nagkakaroon talaga ng kabalisahan, anxiety, depression ang mga tao. Ang mga numerong ating nababalitaan araw-araw ay hindi lamang statistics. Nakikita po natin ito yung mga actual na taong apektado. Ang iba sa kanila ay namatay, ang iba ay lumalaban pa para mabuhay. Kung magkakaroon nga ng paglilista o survey kung ano ang mga pinaka-problema ng mga tao sa kasalukuyan, ilan sa mga ito ang lilitaw ay relationships. Maraming mga tao ngayon ang pinaka-pinoproblema ay ang kanilang pamilya, kamag-anak, anak, or maaring asawa. Isa pa sa pinoproblema ng maraming tao ngayon ay ang kalusugan, lalo na pandemya. Mahirap magkasakit at punuan ng mga ospital. At isa sa pinaka-problema talaga ng maraming tao ay ito, financial. Maraming mga tao ang nagagalit nga dahil sa issue ng ayuda. Yung tulong na nanggagaling sa gobyerno. Pero lahat naman ay apektado. Kaya isang malaking issue at challenge sa marami ay ang pangangailangang pinansyal. Pero ang isa sa pinaka-problema ng marami ay ito, ang kamatayan.
Lahat tayo ay nakakabalita na may namamatay. Pero nandun din sa ating kalooban na isang araw tayo ay haharap din sa ganoong sitwasyon. Una, mahalaga na ating harapin ang mga katotohanan ito. Subalit ang isang mapapansin natin sa mga problemang ito ay puro problemang panlupa. Kung atin titignan, lalo na yung number 1, yung kamatayan, hindi natin maitatanggi na lahat tayo daranas niyan. Kailangan natin tanggapin sa ating sarili, sa iyo at sa akin, na isang araw magpapaalam tayo dito. Na isang araw iiwan natin ang mundong ito. May virus man o wala. Tatanda tayo, magkakasakit, ang iba ay napapaaga dahil sa maaring aksidente o bunga ng kasamaan ng ibang tao. Lahat may hangganan. Ito rin ang himutok ng sumulat ng mga ngaral. Ang sinabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Ito nga ang isang hindi magandang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Iisa ang kinasasapitan ng lahat. Habang ang tao'y nabubuhay, panay, nakasamaan ang kanyang iniisip at ang hantungan ay ang kamatayan. Kaya ganun din ang paalaala ni Apostol Juan na binanggit niya sa 1 John chapter 2 verse 15. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagbumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparaman sa libutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya habang tayo ay patuloy pang pinapahiram ng oras at kalakasan ng ating Diyos, dapat nating pahalagahan ang kasalukuyan. Pero dapat pa rin nating tandaan, kahit anong kagalakan pa ang idulot sa atin ng buhay na ito, meron at meron katapusan pa rin. Hindi tayo nilikha at niligtas ng Diyos para lamang hanggang dito sa lupa. Kaya kung ang kamatayan ni Kristo ay nalilimitahan lamang ng aplikasyon para sa buhay natin dito sa lupa, ang sinasabi ng talata, tayo ang pinakakawawa. Sinasabi natin ito kaugnay rin sa mga nararanasan natin para tayo maging mapanuri sa ating mga naririnig. Hindi natin sinasabing huwag tayo makinig. Ang sinasabi natin ay maging mapanuri sa mga pinakikinggan. At isa sa panlaban natin dyan ay talagang tayo mismo ay aralin natin ng seryoso ang salita ng Panginoon. Bakit natin nasabi na huwag tayong masyadong magtuon sa buhay natin dito sa lupa? Si Pablo ay kanyang binanggit doon sa 1 Corinthians chapter 15, same chapter, pero doon sa verse 32 ay magbibigay ito ng liwanag sa kanyang nais iparating. Ang sabi doon sa verse 32, kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Bakit nga kaya nasabi ito ni Pablo? Can you imagine yung pinuhunan nilang sakripisyo para lamang maglakbay at mangaral, yung pagtalikod niya sa mga dati niyang kasamahan na ngayon ay tinuturing siyang kaaway. Yung sinabi niyang lahat ng kanyang credentials na pwede niyang maipagmalaki ay itinuring niyang basura kumpara lamang doon sa makilala niya si Kristo. Lahat ng kanyang naranasan sa pagbabahagi. Lalo na doon sa 2 Corinthians na dahil sa ebanghelyo, nakuha niyang magutom, magdusa, lulutang-lutang sa dagat araw-gabi. Para siyang na-scam dahil sa pinagkatiwala niya ang lahat. Pero hindi naman pala totoong bubuhayin ang lahat. Para kang na-scam dahil pinagkatiwala mo ang iyong maaring salapi doon sa isang bagay na akala mong mapapasa iyo pero wala pala. Kumbaga sa isang sugal, itinaya ang lahat-lahat bago matatalo lamang. Parang kawawa. Mabuti pa ang ibang tao kung ganon. Dahil hindi nagpagod, hindi nagsakripisyo. Kahit papano may kasiyahan pang naranasan dito sa lupa, pero pareho din naman ang ending. Matatapos lang ang lahat dito sa lupa. Kaya parang sinasabi ni Pablo na magpapakasasa na lamang tayo. Total, pagtapos ng lahat, pare-pareho din mangyayari. Wala nang kasunod. Kaya ang totoo, kung ang inaakala natin na ang layunin ng kamatayan at pagkabuhay muli ni Kristo ay para lamang pagpalain tayo dito sa lupa, ang sinabi niya, dapat tayong kaawaan. Tayo na ang pinakakawawa kung ang pag-asa lamang natin ay ang mga bagay sa kasalukuyan. Kawawa tayo kung ang pag-asa natin ay hanggang dito lamang. We are missing the point. Kumustahin natin ang ating kalagayan. Kung pagmamasdan mo ang nangyayari sa ating paligid, ano ang naidudulot sa iyo ng mga balitang ating napapanood? Hindi ba maaring nagdudulot ito ng kabalisahan, panghihina, o maaring pagtatanong sa ating mga pananampalataya?
Mabigyan tayo ng kalakasan sa sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ang sabi niya doon, "Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad." Kaya't ang aming paningin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi siya nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay, dapat kapanatagan ng maidulot ng mga pinanghahawakang katotohanan nating ito. Makikita natin mula sa verses 1 to 19 ay pagsagot ni Pablo do sa katanungang paano kung talagang hindi nabuhay si Kristo. Dito sa verses 20, nagkaroon bigla ng pagkambyo dahil ito ay paghahayag ng katotohanan, pag-refute doon sa idea o doon sa tanong na paano kung hindi nabuhay. Ang kanya binabanggit dito sa verse 20 ay ito, "Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhay ng mga patay." Ito ay isang deklarasyon. Kanina mula sa pagtatanong, ito naman ay declaration na dahil totoong buhay siya, ito ang ating dapat asahan. Hindi tayo dapat kaawaan, bagkus ito'y magdulot sa atin ng kapanatagan. Ituloy natin ang pagbasa. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ay ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Dalawang mahalagang puntos ang dapat nating makita rito. Una, may binanggit sa talata na mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Ano ang ibig sabihin dito ni Pablo? Isa sa mga talatang magandang i-connect dito na si Pablo din mismo ang nagsabi ay makikita sa Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi doon, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinasabi doon sa talata na noon walang kamatayan, noon maayos ang lahat. Nasira ang lahat ng maayos at perpekto dahil sa pagpasok ng kasalanan. Ang dating dalisay na puso at pagkatao ay nadumihan, nabahiran. Ang dating inosente ay nagkaroon na ng mali siya. Dahil sila pa lamang mag-asawa ang mga tao sa mundo noon, lahat ng kanilang magiging anak ay magtataglay rin ng kung anong kalagayan o katayuan meron sila. Mababahiran ang lahat dahil may bahid ang pinanggalingan. Dahil walang tao ang nabubuhay na hindi nagbula sa kanila. Kaya taglay natin sa ating buhay at katawan ngayon na mararanasan natin ang epekto ng kamandag ng kasalanan. Ang dapat sanang walang kamatayan na katawan ay manghihina, magkakasakit at mamamatay. Subalit doon sa talata, meron ding solusyong ipinakita. Kung lahat ay mamamatay dahil sa isang tao sa kanyang ginawa dahil doon sa kasalanan, may kadugtong ito. At sabi, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kamakailan lamang ay meron isang controversial na online sermon na pinag-usapan ng mga ilang evangelicals ang pumukaw ng pansin ng maraming mga pastor. Napakasarap sanang pakinggan sapagkat ang kanilang ipinagdiriinan na yung napakagandang biyaya o grace ng ating Diyos. Ayon sa kanila, dahil sa grace ng Diyos ay hindi na siya magpaparusa dahil lahat ng tao ay matuwid. At ang impyerno ay di umano ay hindi totoo. Bagamat masarap sanang pakinggan at nakakakiliti sa tenga. Pero mismong si Kristo ay makailang ulit binanggit ang mga salitang impyerno, apoy, kaparusahan. Ito yung malinaw na misrepresentation or pamimili at pamimilipit na mga aral sa Biblia. Katulad na lamang na sinabi ni Jesus na huwag niyong katakutan ang pumapatay ng laman, bagkus ang katakutan niyo ay yung matapos pumatay ay may kakayahan pang magtapon sa impyerno. Binanggit din ng Panginoon na mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Mismong si Kristo ay nagbabanggit ng mga kataga at maliwanag na merong kaparusahan sa kabilang buhay. Subalit dito sa pagkaunawa kasi nila doon sa talatang dahil kay Kristo ang lahat ay magiging matuwid, parang lumilitaw na universalist na lahat ng tao ay tatanggapin, papasok sa langit dahil do sa grace na binibigay ng Panginoon, na lahat ay hindi mapaparusahan and therefore wala ring impyerno.
Pero ang usaping impyerno ay hindi pananakot at pagkontrol sa mga tao, kundi ito ay isang pagmamalasakit at isa ring imbitasyon na iwasan nila ang nakaambang na puot ng Diyos. Ang mga talatang binanggit dito sa 1 Corinthians 15:19 ay may kahawig din talata na binanggit ni Pablo sa Romans chapter 5:18-19. Ang sabi doon, consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Pansinin natin yung salitang all men. Mula kay Adan, mula doon sa pagkakasala niya, nadamay ang lahat. Nagkaroon ng condemnation for all men. Pero doon sa sinasabi nilang resulta ng righteousness which is Jesus Christ ay ang magre-resulta ng justification that brings life at ang sinasabi nila for all men, meaning all men will be justified. Ituloy muna natin ang pagbasa doon sa verse 19. For just as though the disobedience of one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Sino ang tinutukoy sa talata na all men or lahat ng tao? Ibig bang sabihin ito, dapat nating liwanagin na all men na walang exempted, lahat ng population, lahat ng taong ipinanganak? Or may qualification or may context yung salitang all men? Sinasabing lahat, pero sinong lahat? Lahat ng ano? Doon sa talata ay ating tingnan, no? So also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Maliwanag yung all men. Pero anong qualification? Ano ang mababasa natin sa mga talatang kasama niya? Ang sabi doon, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. The many. Bakit hindi binanggit na all will be made righteous? Biglang kanina ay all men, biglang sa pangalawa ay the many. So parang may pagtatangi. Hindi siya all-inclusive. Bagamat ang sinasabi ay marami, pero hindi sinasabing totality, yung lahat-lahat. Notice the word many ay nag-iba doon sa second line. Doon sa 1 Corinthians chapter 15 verses 22-23 ay babalikan natin. Sabi doon, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kani-kaniyang takdang panahon. Ang sinabi dito, si Kristo ang pinakauna sa lahat, yung nabuhay muli. Pagkatapos na mabubuhay muli ay sino? Maliwanag sa talata ito, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Yun ang qualification. Lahat ng bubuhaying muli na makakatanggap ng gantimpala ng Panginoon ay yung mga lahat nga, pero lahat ng na kay Kristo. Hindi sinasabing lahat ng kahit sino man, pati yung mga umaayaw, tumatalikod kay Hesukristo. At sinasabi niya lahat, pero yung lahat ng na kay Kristo. Kaya magandang itanong, lahat ba ng tao ay na kay Kristo? Yan ang magandang sagutin. Bagamat maliwanag sa talata yung lahat ng na kay Kristo, itatanong natin, lahat ba ng tao ay kumikilala kay Kristo? Besides, ano ang magiging saysay ng judgment o paghatol ng Diyos kung iisa lang din naman ang resulta para sa lahat? Meron bang taong hindi maliligtas? Maliwanag ba sa talata sa mga Biblia na may mga taong mapapahamak? O ang sinasabi natin ay walang mapapahamak bagkus lahat ng tao dahil sa sobrang pagmamahal at biyaya ng Diyos ay lahat kanyang tatanggapin? Well, tingnan natin ang sinasabi sa 2 Thessalonica chapter 1 verses 8 hanggang 9. Ang sabi doon, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kalwalhatian. Maliwanag na tanong, meron bang mapaparusahan? Yes or no? Kung meron mapaparusahan, ano ang dahilan? Maliwanag dito, lahat ng hindi kumilala sa Diyos at lahat ng hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Now, magandang suriin natin sa mga naririnig natin. Bagamat masarap sanang pakinggan na walang taong mapapahamak, pero hindi tayo ang may kontrol noon. Dahil maliwanag sa talata na merong paghatol at ang makakaalam nun ay ating Panginoon. Pero isa ang tiyak, may maliligtas pero meron ding mapapahamak.
Kaya kung ang ating magiging tuon lamang sa buhay, na masarap pakinggan o mamimili tayo na papakinggan, na para bang ang sarap sanang magtuon na lamang tayo ng ating pag-asa na dito na lamang sa lupa. Balikan natin yung teksto. Doon sa verse 19 kasi maliwanag naman ang kita. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya idudugtong natin verse 20. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Hindi hanggang dito lamang ang mahalaga sa buhay natin. Meron pang kasunod na higit na mahalaga. Kaya dahil totoong nabuhay ang ating Panginoong Kristo, mapapanaligan natin na totoo na bubuhayin din tayong muli ni Jesus. Kaya dapat ito'y magdulot ng kapanatagan sa atin. Sa kabila ng mga nararanasan nating mga pagsubok ngayon, yung pinanghahawakan nating katotohanan na ito ay magdulot sa atin ng kapanatagan. Isa sa makikita nating halimbawa ay si Apostol Pedro, na talagang naging apektado nung si Kristo ay namatay at inilibing. Akala niya wala nang kasunod. Marahil siya ay na-depress, nagbalik nga siya sa dati niyang alam na gawin, kundi ito'y mangisda na lamang. But the truth of resurrection ang bumago sa buhay ng isang Apostol Pedro. Ang dating walang direksyon ay nagkaroon ng layunin sa kanyang buhay ngayon. Isa sa pinakasikat na quotation ng isang kilalang philosopher and also revolutionary socialist ay si Karl Marx. Ang kanyang sinabi is, "Religion is the opium of the people." Ito ay isa sa mga paboritong gamiting argumento ng mga hindi naniniwala sa Diyos or mga atheist. Kapag sinabing opium, ito yung gamot na nagbibigay sa mga gumagamit ito ng kakaibang pakiramdam hanggang minsan ay dumarating sa pagkalulong. Katulad sa mga nagiging addict sa droga, sa kagustuhang marahil makaranas ng panandaliang saya. O kaya naman dahil sa pinagdaraanan sa buhay ay pansamantala silang namamanhid o nakakalimot sa kanilang nararanasan na sakit at pait ng kanilang buhay, napapalitan ito ng artificial na ginhawa at saya. Sa pananalitang ito ni Karl Marx, tinutuligsa niya ang relihiyon na para sa kanya ang paniniwala sa Diyos ay ginagamit lamang ng ilan para kontrolin ang mga tao. At ang mga tao naman ay napapaniwala at umaasa at nakakaramdam ng saya na para sa kanya ay isang kasinungalingan lamang. Para sa kanya, kapag inalis mo ang opium na ito na ang kanyang tinutukay ang relihiyon, mamumulat ang mga tao sa realidad at makikita nila yung aktwal na kondisyon nila, ang aktwal na pagdurusang kinalalagyan nila, bagamat may konteksto ito nang gamitin niya sa kanilang panahon. Pero maganda ang sinabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 16. Ang pinapahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong sa Kristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Subalit, katulad natin sa panahon ngayon, ano nga ba ang epekto sa iyo ng paniniwala mo sa Diyos? Anong kinalaman sa iyo ng kamatayan at muling pagparito ng ating Panginoon? Ano ang nagiging kaugnayan nito sa aktwal nating buhay? Naniniwala tayo sa katotohanan ng pagkabuhay muli. Naniniwala tayo na babalik muli ang ating Panginoong Kristo. Hindi para maging opium o panandaliang kasiyahan para malasing tayo doon sa napakagandang idea that the Lord suffered and died para tayo magkaroon ng best life now na hanggang dito lamang ang epekto. Kung ang punto natin ay hanggang dito lang sa lupa, ang pinakamahalaga, we're missing the point. Dapat kaawaan ang mga taong umaasa lamang sa kasalukuyan. Pero dapat na natin makita na ang katotohanan ng pagkabuhay muli ng Panginoon, dapat kapanatagan ng dulot nito sa mga mapanghahawakan nating katotohanan. Katulad ni Esteban, katulad ni Pedro, ni Pablo, at maging ni Apostol Andres na ating binanggit kanina. Bagamat totoong naranasan nilang magdusa dahil sa pagsunod sa ating Panginoon, dahil sa paghawak sa katotohanan hindi gawa-gawa ang kwentong si Kristo'y nabuhay muli. Ang pagtitiwala sa katotohanan at pag-asa na tayo isang araw bagamat mamamatay ay bubuhayin muli ng Panginoon, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating damdamin ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay ngayon. Mga kapatid, tunay na pamanghahawakan natin ang katotohanan na si Kristo'y namatay, nilibing at nabuhay muli at may pag-asa tayong babalik siyang muli. At ito yung ating hinihintay na pag-asa. Mga kapatid, magpakatatag po tayo at panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon.
nawa po sa ating mga kasalukuyang dinaranas, sa mga balitang ating napapakinggan. Labanan natin ang ating mga pagkabalisa ng pangako ng ating Panginoon at ating panghawakan ng mga katotohanan na sinasabi sa Biblia. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay nakakapakinig pa rin ng salita bagamat limitado ang aming pagkilos, limitado ang aming pagtitipon. Salamat at ginagamit mo ang platform na ganito para kami ay makapagpahayag pa rin ng salita mo, Panginoon. Ang aming pong patuloy na panalangin ay kahabagan niyo ang aming bayan. Inuuna po namin ang mga medical frontliners, Panginoon, na patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pahiramin ng lakas, Panginoon, na sila ay maging matatag, na sila po ang lumalaban para sa pandemyang ito, Panginoon. Malaki ang kanilang ginagampanan. Dinadalangin po namin patuloy na huwag mabawasan ang mga bayani namin kinikilala ngayon. Lord, dalangin din po namin ang mga mahal namin sa buhay, maging sa aming sarili, na patuloy niyo kaming pagkalooban ng malakas na pangangatawan. Ingatan niyo po kami, ilayo sa karamdaman, at patuloy na lumalim kami sa pananampalataya. Patuloy na magtiwala sa inyo, Panginoon, at naniniwala kami na walang mga nagaganap sa aming paligid ngayon na walang pahintulot galing sa inyo. Tulungan mo kaming makita ang aral. Tulungan mo kaming makita ang nais mong matutunan namin sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. At lalo higit sa lahat, huwag mong hayaan na kami ay magkaroon ng panghihina, pagdududa sa iyong katapatan. Tulungan mo kami na sa kabila ng mga pagdurusang ito ay makita pa rin namin ang pag-aasa, magkaroon kami ng kapanatagan at kapayapaan na hindi malirip, Panginoon. Minabalik po namin sa iyong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at magandang araw po sa inyo.